Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 201. Nagkakaunti. Tinitigan si Xiaoyan na sumuntok sa berdeng lotus, walang magawang umiling si Yao Lao. Malinaw na hindi nalampasan ni Xiaoyan ang kanyang pagkabigla. Naisip ba niya na ang berdeng lotus na ito ay maaaring direktang putulin? Napabuntong hininga si Yao Lao. Ikinumpas niya ang kanyang palad at isang puwersa ng pagsipsip ang nagpatahimik sa katawan ni Xiaoyan sa itaas lamang ng berdeng lotus bago siya hinayla pabalik at inihagis sa gilid ni Yao Lao. Tanga. Itinagilid ang kanyang ulo at nakitang si Xiaoyan ay nakatitig sa kanya sa isang nalilitong paraan. Si Yao Lao ay tumawa ng mapait at naglabas ng isang metal na espada mula sa storage ring. Pagkatapos nito, bigla niya itong ibinato sa berdeng lotus. Nang maabot na ng metal na espada ang isang lugar sa itaas ng berdeng lotus, biglang tumalsik ang isang maputlang berdeng apoy mula sa berdeng lotus. Ang metal na espada ay nasunog sa isang kumikislap na likido sa isang kisapmata. Sa pagmamasid sa eksenang ito, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Xiaoyan. Napalunok siya ng laway at awkward na ngumiti kay Yao Lao. Ang berdeng lotus na ito ay ang pagmamalaki ng kalikasan. Anumang ordinaryong metal na dumampi dito ay matutunaw kaagad. Kung gusto mong putulin ito, kailangan mong gumamit ng purong jade tool upang maiwasan itong madungisan. Mahinang sabi ni Yao Lao. Kaagad, naglabas siya ng mahigit 10 bote ng jade na may mataas na grade rouge. Isang makapal na puting apoy ang lumitaw mula sa kanyang palad at tinunaw ang maliliit na bote ng jade na ito sa isang maputlang berdeng likido. Namilipit ang likido at tuluyang tumigas at naging mahabang jade ruler. Maingat na inalis ni Yao Lao ang mga dumi sa jade ruler, na naging dahilan upang ito ay lumitaw na napakalinaw at kasing ganda ng berdeng dahon ng lotus. Gamitin ang jade ruler na ito upang gupitan ang lugar kung saan ang lotus ay konektado sa tangkay at mga ugat nito. Dahil sa espesyal na kakayahan ng bone-chilling flame, ang jade ruler ay ganap na pinalamig sa isang iglap. Dahan-daang inindayog ito ni Yao Lao at ibinigay kay Xiaoyan. Tinanggap ni Xiaoyan ang jade ruler at naramdaman niyang naging mainit at sobrang komportable ang kanyang kamay. Hindi niya napigilan ang paglapat ng labi niya. Sa puso niya, lalo siyang naiinggit sa heavenly flame. Mahigpit niyang hinawakan ang jade ruler, maingat na lumangoy patungo sa berdeng lotus at dahan-daang pinutol ang bahagi sa ibaba ng lotus seat na nag-uugnay dito sa lalagyan. Kaagad, nahulog ang malasining berdeng lotus. Nang makita itong bumagsak, si Yao Lao na nasa gilid ay mabilis na sinenyasan ito, sinipsip ito at hinayaang lumutang ito ng dahan-dahan sa kanyang harapan. Puno ng emosyon ang mukha niya habang dinadaanan ito ng tingin. Matapos tanggalin ang berdeng lotus, tiningnan ni Xiaoyan ang mga ugat at tangkay na mabangis na lumalamon sa nakapalibot na uri ng enerhiya ng apoy mula sa loob ng magma. Dinilaan niya ang kanyang bibig at nakangiting sinabi. Guro. Ang mga ugat na ito ay walang pidgel na sumisipsip ng enerhiya. Dapat din silang maging isang uri ng kakaibang kayamanan. Bakit hindi rin natin sila alisin? Hindi. Laban sa inaasahan ni Xiaoyan, umiling si Yao Lao na nagmamasid sa berdeng lotus. Bakit? Nang marinig ang mga salita, si Xiaoyan ay nataranta at nagtanong ng may pagtataka. Para sa mga espiritual na bagay na ito na nangangailangan ng daan-daan at libu-libong taon upang mabuo, ito ay pinakamahusay na mag-iwan ng isang bagay. Isaalang-alang ito na isang mabuting gawa. Bagamat inalis mo ang berdeng lotus sa pagkakataong ito, kung bibigyan mo ito ng 1,000 taon, isang bagong berdeng lotus ang mabubuo. Gayunpaman, kung kukunin mo rin ang mga ugat at magmumula. Kung gayon ang Green Lotus Core Flame ay mawawala ng tuluyan sa crypt na ito. Para mabuo itong muli ay magiging lubhang mahirap. Tumitig si Yao Lao sa umuuga na mga ugat at bumantong hininga. Sa mundo ng alchemist, ang pagkasira sa ugat at mga tangkay kapag nakakuha ng isang espiritual na bagay o sangkap ay isang bagay na higit na magpapagalit sa iba. Kung tutuusin, ang pangangailangan para mabuo ang isang espiritual na bagay ay masyadong hinihingi. Nang marinig ang emosyonal na buntong hininga ni Yao Lao, tumanggaw si Xiaoyan pagkatapos matarante saglit.
Inilagay niya ang berdeng ruler sa kanyang kamay sa singsing at inilipat ang kanyang tingin patungo sa mahabang tangkay at mga ugat. Pagkatapos noon, tumalikod siya at pumunta sa harapan ni Yao Lao. Puno ng saya ang kanyang tingin habang nakatitig sa berdeng lotus, puno ng pananabik ang kanyang mukha. 1, 2, 3. May kabuuang 11 core fire lotus seeds. Hahaha. Maswerte ka. Matapos bilangin ang maliit na fluorescent glow sa berdeng lotus, hindi napigilan ni Yao Lao ang pagtawa. Sa totoo lang, curious ako kung bakit iniwan ni Reyna Medusa ang lahat ng mga kayamanan dito nang dumating siya upang agawin ang Heavenly Flame. Huwag mong sabihin sa akin na ang lahat ng ito ay wala sa kanyang paningin. Biglang sinabi ni Xiaoyan sa nalilitong boses habang nakatingin sa berdeng lotus. Nasabi ko na sayo. Maaaring mukhang napakadali kapag ginamit mo ang Jade Ruler upang alisin ang berdeng lotus ng mas maaga, ngunit kung gumamit ka ng iba pang mga materyales upang pilitin itong buksan, ito ay isang bagay na imposible. Si Queen Medusa ay hindi isang alchemist, kaya paano niya malalaman ang tungkol sa ganitong uri ng maliit na trick? Higit pa rito, noong kinuha niya ang Heavenly Flame, malamang na siya ay lubos na nasugatan ng Heavenly Flame. Idinagdag ang nakapalibot na init at pressure ng magma, wala siyang dagdag na oras para sayangin. Nakangiting sinabi ni Yao Lao. Muli siyang naglabas ng 10 maliliit na bote ng jade at ang jade ruler mula sa storage ring bago niya maingat na kinuha ang 11 core fire lotus seeds mula sa lotus core at inilagay ito sa mga bote ng jade. Itago ang lahat ng mga bagay na ito ng maayos. Huwag madaling hayaang makita ng iba ang mga ito, lalo na itong berdeng lotus. Maliban sa kapag nagsasanay ka, iwasang gamitin ito hanggat maaari. Kung hindi, maaari kang makaakit ng hindi kinakailangang problema. Matapos itago ang lahat ng mga bote ng jade sa storage ring, ibinalik ito ni Yao Lao kay Xiaoyan at nagbabala. Oo. Matapos isuot ang storage ring sa kanyang daliri, inilibot ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Napagtanto niya na mula nang umalis ang berdeng lotus sa mga ugat at tangkay, tila unti-unting lumiliit ang kulay berdeng glow sa paligid. Tara na. Nang makita ang pagbabago sa paligid, bahagyang nanginginig ang katawan ni Yao Lao at naging makapal na puting apoy na tumakip sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan at marahang bamantong hininga. Ang kanyang tingin ay kumuha ng huling sulyap sa berdeng mga ugat ng lotus, dinilaan ang kanyang dila at humakbang pasulong. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay mabilis na lumangoy palabas mula sa berdeng glow. Matapos iwan ang berdeng liwanag, ikanaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa Flame Spirit Serpent sa di kalayuan. Sumunod naman siya sa likod nito habang nagmamadali silang bumalik gamit ang daanan na kanilang ginamit noon. Bakit hindi pa rin siya lumabas? Sa bakanan ng lagusan, tinitigan ni Xiaoding ang magma lake na matagal ng tahimik. Ang kanyang mood na kanina lang ay kumalma ay unti-unting nagiging balisa. Nang magkadikit ang kanyang mga kilay, nagsimula siyang maglakad pataas at pababa ng hindi mapakali. Company leader, huwag kang mag-aala. Nakatanggap ako ng notice. Pauwi na si Young Master. Walang nangyari sa kanya. Sa kanyang tabi, bahagyang binuksan ni Qinglin ang kanyang mga mata. Ang kumikinang sa kanyang madilim na berdeng mga mata ay kumikinang habang itinataas niya ang kanyang maliit na mukha habang pinagmamasdan si Xiaoding na pataas pababa. Kung ganito. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Xiaoding. Naglakad siya patungo sa labasan ng lagusan, sinulyapan ang mainit na magma na paulit-ulit na bumubula at hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa. Mahirap para sa kanya na isipin na si Xiaoyan ay talagang nakalundag dito kanina. Nakakatakot na tao. Plop. Bago pa siya pinakawalan, ang tunog ng pagkabasag ng tubig ay muling tumunog sa crypt. Si Xiaoding ay nagmamadaling itinapon ang kanyang tingin sa magma at nakita ang figure ni Xiaoyan na natatakpan ng makapal na puting apoy na unti-unting lumilitaw sa kanyang paningin. Pagbasag sa makapal na ibabaw ng magma, nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si Xiaoding sa itaas bago iwinagayway ang kanyang kamay. Paghakbang ng kanyang paa sa magma, bumangon ang kanyang katawan.
Habang papalapit siya sa kanila sa himpapawid, nanginig ang kanyang likod at bumaril ang purple cloud wings. Kumapak ang mga pakpak at lumutang ang kanyang katawan patungo sa lagusan. Sa paglapat ng mga paa ni Xiaoyan sa lupa, unti-unting nawala sa kanyang katawan ang makapal na kulay puti na apoy. Bahagyang nanginig ang kanyang likod at sa tunog na suo. Ang purple cloud wings ay muling naging isang maitim na tato na nakadikit sa kanyang likod. Ayos ka lang ba? Nang makita si Xiaoyan, si Xiaoding ay nagmamadaling lumakad at nagtanong. Hahaha. Okay lang ako. Nakangiti habang umiiling, lumingon si Xiaoyan at pinagmasdan ang mundo ng magma sa napakalaking crypt. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Nakuha mo na ba ang bagay? Habang nakatingin sa ekspresyon ni Xiaoyan, nakangiting tanong ni Xiaoding. Hindi. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang mapait na ngumiti. May kumuha nito bago ako. Ha? Nang marinig ito, tumahimik si Xiaoding. Nag-isip siya sandali at mahinang sinabi. Ito ang may-ari ng misteryosong Qi, hindi ba? Marahil ay mas tumpak ang pagtawag sa kanya bilang Reyna Medusa. Naglabas si Xiaoyan ng 7-colored snake scale at iwinagayway ito kay Xiaoding habang nakangiti ng mapait. Oh, isang 7-colored snake scale. Siya talaga. Nang makita ang piraso ng 7 kulay na scale ng ahas, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaoding habang siya ay bumantong hininga. Tumanggaw si Xiaoyan. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at mahinang sinabi. Nalaman ko na kung nasaan ang Heavenly Flame. Pagkatapos nito, dumiretso ako sa inner region ng Tiger Desert. Kung may pagkakataon ako, plano kong nakawin ang Heavenly Flame mula kay Queen Medusa. Ano? Gusto mong nakawin ang Heavenly Flame mula sa mga kamay ni Queen Medusa? Nang marinig ito, saglit na nawalan ng malay si Xiaoding bago ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at hindi sinasadyang sumigaw. Sa mga rehiyong nakapalibot sa Tiger Desert, ang mabangis na reputasyon ng Reyna Medusa ay hindi mawawala sa kanyang mapanlokong reputasyon. Maraming tao sa mga lungsod sa paligid ng Tiger Desert ang nakaramdam ng matinding takot kay Reyna Medusa hanggang sa puntong nanginig sila nang marinig ang kanyang pangalan. Kaya, kahit alam ni Xiaoding na medyo malakas si Xiaoyan, naramdaman pa rin niya na walang katotohanan nang marinig niya na gusto ni Xiaoyan na pukawin si Reyna Medusa. Pagkatapos ng lahat, si Queen Medusa ay isang napakalakas na tao na kilala sa buong Jiama Empire, hindi katulad ni Luobu mula sa Rock Desert City. Noon, nang gustong ilunsad ng imperyo ang mga sundalo nito para salakayin ang tribong Snake People, nakatanggap ito ng tulong ng 3 dawang ngunit maging sila ay nasugatan pa rin ng malubha ni Reyna Medusa at ang ekspedisyon ay napilitang umatras. Mula dito, makikita na ang mabangis na reputasyon na ito ni Reyna Medusa ay hindi nagmula sa mga simpleng pagmamayabang. Hihihi. Kuya, relax. Susubukan ko lang. Kahit na mabaygo ako sa huli, may tiwala ako sa kakayahan kong tumakas. Paninigurado ni Xiaoyan habang nakangiti kay Xiaoding. Ikaw. Nang makita ang patuloy na ugali ni Xiaoyan, naiiling na lamang ni Xiaoding ang kanyang ulo habang nakakunot ang noo niya. Hahaha. Alis na tayo, alis na tayo. Ngayon, babalik ako at magpahinga ng isang gabi. Bukas, kailangan kong magsimulang maglakbay sa mga panloob na rehiyon ng Tiger Desert. Kumakaway ang kanyang kamay, tumalikod si Xiaoyan at tumungo sa tunnel. Sa likod niya, bumuntong hininga si Xiaoding at sumunod. Nang makita ang dalawa na pasimpleng tumalikod at umalis, nagmamadaling sumipol si Qinglin patungo sa lawa ng magma. Kaagad, lumawak ang berdeng ilaw sa mga noo ng two-headed flame spirit serpent. Ilang sandali pa, lumiit ang malaking katawan ng ahas, naging berdeng ilaw at bumaril sa manggas ni Qinglin. Tinapik ni Qinglin ang kanyang manggas gamit ang kanyang maliit na kamay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang maliit na mukha habang bumubulong. Huwag kang gumawa ng anumang gulo. Kung hindi, kung magagalit si Young Master at iiwan kita. His. Ang mahinang sumisitsit na tunog ay naglalaman ng kaunting kawalang kasiyahan, tila hindi nasisiyahan ang ahas sa diskriminasyon ng may-ari nito. Hihihi.
Tinakpan ni Qinglin ang kanyang maliit na bibig at tumawa ng mahinang itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at tumalbog sa paligid sa masiglang paraan habang naabutan niya si Xiaoyan at Xiaoding. Habang ang mga yapot ng tatlong tao ay dahan-daang kumupas sa di kalayuan, ang napakalaking magma crypt na ito ay muling pumasok sa isang walang hanggang katahimikan. Battle Through the Heavens. Kabanata 202. Promosyon. Nagtatakda sa isang paglalakbay. Gachi. Dahan-daang bumukas ang pinto ng kwarto sa ilalim ng kumikislap na liwanag nang pumasok si Xiaoyan. Pagkatapos marahas na iling ang kanyang ulo, ilabas ang pagkahilo sa kanyang isipan, ipinihit niya ang kanyang kamay upang isara ang pinto ng silid bago siya lumakad ng hindi makatayo sa gilid ng kama at umupo. Ho! Dahan-daang nagpakawala ng alak si Xiaoyan habang hinihimas ang kanyang medyo masakit na ulo. Hindi niya maiwasang magpakawala ng mapait na tawa. Dahil alam ng dalawa niyang kapatid na aalis siya bukas, pinilit siya nitong uminom sa kanila kanina. Kung hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-alis bukas, uminom siya hanggang sa makatulog sila. Tinanggal ni Xiaoyan ang kanyang sapatos at umupo ng naka-cross-legged sa kama. Binuo ng kanyang mga kamay ang training seal at unti-unting naging mahinahon at malakas ang kanyang hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang ilang singaw ng alak mula sa daliri ni Xiaoyan. Matapos tanggalin ang alak sa kanyang katawan, sa wakas ay naramdaman ni Xiaoyan na mas malinaw na ang kanyang isip. Napaisip siya saglit bago niya biglang tinapik ng marahan ang storage ring niya. Isang berdeng ilaw ang tumubo sa silid at mabilis na nawala. Sa isang kisap mata, isang kulay berdeng lotus seed ang biglang lumitaw sa himpapawid na tahimik sa harapan niya. Habang pinagmamasdan niya ang green lotus seed na parang isang piraso ng sining, sumilay ang pananabik sa mga mata ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang palad at pinababa ang green lotus seed. Sumunod, tumalon siya dito at naupo na naka-cross-leg sa lotus platform. Ang bigat ng katawan ni Xiaoyan ay naging dahilan ng mabilis na pagbaba ng lotus platform ng medyo. Gayunpaman, nang umaaligid ito sa taas ng isang mesa, unti-unti itong huminto. Sa pagdampi ng kanyang puwitan sa lotus platform, isang mainit na enerhiya ang tumagos sa balat ni Xiaoyan at dumampi sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang komportableng pakiramdam na iyon ay naging dahilan upang huminga ng mahaba at malalim si Xiaoyan. Muling ipinakita ng mga kamay ni Xiaoyan ang training form habang unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa estado ng pagsasanay. Sa pagpasok niya sa estado ng pagsasanay, isang kumpol ng isang malabong berdeng kulay na glow ang biglang sumibol mula sa loob ng lotus platform at ganap na tinakpan si Xiaoyan. Ang isip ni Xiaoyan ay unti-unting bumabaon sa kanyang katawan at sa nakagawian, nakarating sa puyo ng tubig sa kanyang ibabang tiyan. Sa pagpunas ng kanyang isip sa kulay purple na vortex, medyo nagulat si Xiaoyan nang makitang mayroon ng 14 na patak ng kulay purple na likido na umiiral sa loob ng vortex. Talagang hindi inaasahan na ang isang patak ng likidong enerhiya ay maaaring pagsamasamahin sa aking mabagal na bilis ng pagsasanay sa panahong ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan na may pagkabigla sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang isip at isang sinulid ng kulay purple na daochi ang nahiwalay sa puyo ng tubig. Pagkatapos nito, sinundan nito ang mga chi path na itinakda ng flame mantra at nagsimulang mabagal na umikot. Habang nagsimulang umikot ang chi method, ang mga thread ng natural na uri ng enerhiya ng apoy mula sa silid sa labas ng mundo ay marahas na bumuhos patungo kay Xiaoyan sa lotus platform. Nang dumagsa ang mga enerhiyang ito ng uri ng apoy at nadikit ang kulay berdeng glow mula sa lotus platform, biglang lumiit ang kanilang mga sukat habang sila ay nililinis. Sa oras na sila ay matagumpay na dumaan sa Green Lotus Glow, ang kanilang mga sukat ay humigit kumulang 1/5 ng kung ano sila sa orihinal. Bagamat ang kanilang mga sukat ay malinaw na mas maliit kaysa dati, kung ang isa ay maingat na magmamasid, ang isa ay maaaring matuklasan na ang lumiit na uri ng enerhiya ng apoy ay malinaw na mas dalisay. Higit pa rito, sa loob ng maputlang dilaw na kulay na enerhiyang uri ng apoy, tila may mahinang berdeng kulay na enerhiya na pinaghalo sa loob na mahirap makita ng nakikita ng mga mata. Maliwanag,
Ang pinagmumulan ng berdeng kulay na enerhiya ay mula sa Green Lotus na naghalo ng gayong enerhiya kapag ang ordinaryong enerhiya ng apoy ay dumaan sa ningning. Matapos matagumpay na dumaan sa pagpipino ng Green Lotus Glow, ang mga thread ng maputlang dilaw na enerhiyang uri ng apoy na may halong berde ay sumabay sa paghinga ni Xiaoyan habang walang tigil ang pagpasok ng mga ito sa kanyang katawan. Nang ang unang thread ng enerhiya ay pumasok sa chi paths ni Xiaoyan, si Xiaoyan, na kumokontrol sa sirkulasyon ng Dao Qi, ay huminto saglit. Sa pagmamasid sa mata ng kanyang isip, mahirap para sa sinulid ng berdeng kulay na enerhiya na hinaluan ng maputlang dilaw na Dao Qi na makatakas sa kanyang pakiramdam. Curious na tinitigan ni Xiaoyan ang thread na iyon ng tahimik at mainit na purong berdeng kulay na enerhiya bago paghiwalayin ang isang thread ng purple flame Dao Qi at malamang na bumabalot sa berdeng kulay na enerhiya. Pagkatapos nito, sinimulan niyang subukang pinuhin ito. Habang nagpapatuloy ang pagpipino, isang walang pidyaw na kagalakan ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Nagulat siya nang mapansin na ang antas ng kadalisayan ng berdeng kulay na enerhiya sa panahon ng proseso ng pagpipino ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Sa puntong ito, maaaring direktang ibuhos ang kulay berdeng enerhiya sa vortex at maaari niyang laktawan ang hakbang sa pagpipino. Ang kulay berdeng enerhiyang ito dapat ay mula sa katawan ng Green Lotus. Hindi nakapagtataka na napakadalisay nito. Matapos maranasan ang pagkintab mula sa apoy ng planeta sa loob ng 1,000 taon, kakaiba kung hindi ito dalisay. Mabilis na nahulaan ni Xiaoyan ang pinagmulan ng mga kulay berdeng apoy na ito. Agad siyang naging labis na masaya. Hindi katakataka na si Yao Lao ay walang iba kundi ang papuri para sa Green Lotus na ito. Bilang tagapagbigay ng walang katapusang pinagmumulan ng purong enerhiya na maaaring laktawan ang masalimuot na hakbang sa pagpipino, maaari nitong iligtas si Xiaoyan ng hindi bababa sa 70% ng kanyang oras ng pagsasanay. Napakagandang bagay. Muli, masayang bamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Mabilis niyang kinalma ang sarili. Pagkatapos nito, mabilis niyang pinaghiwalay ang kulay berdeng enerhiya mula sa maputlang dilaw na enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan. Dahil sa pag-iingat, pinaikot ni Xiaoyan ang berdeng kulay na enerhiya sa kanyang chi paths at nang wala siyang natuklasan na kakaiba, ibinuhos niya ito sa vortex. Ang maputlang dilaw na enerhiya, sa kabilang banda, ay hindi pare-pareho sa kanilang kadalisayan. Ilang beses niyang pinino ang mga ito bago tuluyang ibuhos ang mga ito sa puyo ng tubig. Sa ilalim ng malinaw na dibisyon ng paggawa sa kanyang pagsasanay, ang puyo ng tubig ni Xiaoyan ay mabilis na napuno ng enerhiya. Ang pagsasanay na naging dahilan upang makalimutan ni Xiaoyan ang kanyang sarili ay nagpatuloy sa buong gabi at huminto lamang nang sumapit ang madaling araw. Nang ibuhos ang huling thread ng enerhiya sa vortex, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Aalis na sana siya sa training mode niya nang biglang manginig ang purple vortex sa lower abdomen niya. Dahil nabigla sa bigla ang panginginig, nagmamadaling itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip sa vortex. Nilaibat ito ng kanyang isip at agad na nagulat nang makitang sa loob ng puyo ng tubig, isang maliit na patak ng kulay purple na likidong enerhiya ang unti-unting nabubuo. Nagsisimula na bang pagsamasamahin ang 15 patak? Nang makitang unti-unting nabubuo ang kulay purple na likidong enerhiya, si Xiaoyan ay nagliliwanag sa tuwa. Nagmamadali niyang pinanatili ang kalmado ng kanyang isip habang tahimik na naghihintay na mabuo ang 15 patak ng likidong enerhiya. Sa sandaling ito, naganap ang mga alon ng parang alon sa loob ng kalmadong puyo ng tubig. Sa gitna ng ripple ay isang maliit na patak ng kulay lila na likido na lumiligid habang ito ay umiikot. Umikot ang patak na may ritmo. Habang umiikot ito, ang mayamang purple flame Dao Qi sa loob ng vortex ay patuloy ding bumubulusok dito. Ding! Sa isang sandali, isang malambot na tunog na tila hindi umiiral ay tahimik na inilabas mula sa puyo ng tubig. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog na ito, unti-unting huminahon ang matinding paggalaw ng puyo ng tubig. Ang isang maliit na patak ng lilang kulay na likidong enerhiya ay dahan-daang gamulong sa loob ng puyo ng tubig at nagsimulang malikot na lumangoy kasama ang iba pang 14 na patak ng likidong enerhiya sa loob ng puyo ng tubig tulad ng maliliit na isda.
Sa sandaling nabuo ang ika-15 patak ng likidong enerhiya, bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ng kanyang isip na ang puyo ng tubig, na umabot na sa limitasyon nito, ay muling lumawak ng malaki. Ang bahagyang mabigat na katawan ni Xiaoyan ay naging mas maliksi rin kaysa sa dati. Ang potensyal na nasa loob ng kanyang mga kalamnan at laman ay tumaas din ng malaki sa sandaling ito. Naramdaman ang maraming pagbabago sa kanyang katawan, natitiyak ni Xiaoyan na ang kanyang kasalukuyang sarili ay opisyal ng naging 2-star na Doshi. Dahan-dahang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang lilang kislap ang sumilay sa kanyang itim na mga mata at agad na nawala. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga at tinanggal ang pagsasanay na ginawa ng kanyang mga kamay. Nilabas niya ang kanyang baywang at dahan-daang bumaba mula sa lotus platform. Nakatayo sa tabi ng lotus platform, pinagmasdan ni Xiaoyan ang walang batik at perpektong berdeng kulay na lotus na ito. Hindi niya napigil ang mapangiti nang maingat niyang inilagay ito sa storage ring. Pagkiling ng kanyang ulo para makita ang madaling araw na kalangitan, hindi niya maiwasang matigilan habang napabulalas. Maliwanag na ang langit. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang at ang mga buto sa kanyang katawan ay pumutok ng malakas. Pagkatapos nito, naglakad si Xiaoyan patungo sa gilid ng kama at marahang inilagay ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Oras na para umalis." Dala ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod, pumunta si Xiaoyan sa gilid ng mesa. Saglit siyang nag-isip bago kumuha ng malaking halaga ng mahusay na gamot sa pagpapagaling mula sa storage ring. Matapos itambak ang mesa ng gamot sa pagpapagaling, muli siyang uminom ng ilang gamot na may kakaibang epekto. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang maliit na bote ng jade na punong-puno ng 23 energy recovery pills. Sa panahong ginugol niya sa Rock Desert City, napagtanto ni Xiaoyan na bagamat may ibinebentang gamot sa pagpapagaling, maliit ang dami at hindi masyadong maganda ang kalidad. Si Xiaoyan ay kasalukuyang nagmamadali sa oras kaya hindi niya mapino ang napakaraming gamot sa pagpapagaling. Gayunpaman, ang maliit na bagay na ito na inimbak niya ay sapat na para magamit ng Desert Metal Mercenary Company sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos noon, kung magiging maayos ang lahat, dapat ay makakabalik na siya kaagad at pagdating ng oras na iyon, maghahanda siya ng napakagandang regalo para sa Desert Metal Mercenary Company. Matapos mailagay ng maayos ang lahat, tinapik ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti. Binuhat niya ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod at dahan-daang naglakad patungo sa pinto, binuksan ito at marahang lumabas. Bahagyang madilim ang langit sa labas na may maliit na sulok lamang ng araw na lumitaw sa malayong abot tanaw. Isinara ni Xiaoyan ang pinto ngunit bago pa siya makahakbang ng 2 hakbang pasulong, napahinto siya ng mahiyain na boses ng isang babae. "Young Master, aalis ka na ba?" Sa isang mahinang buntong hininga, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang maliit na figure sa dulo ng maikling bulwagan. Dahan-dahan siyang naglakad at marahang hinaplos ang maliit na ulo ni Qinglin gamit ang kanyang palad. Nakangiting sinabi niya, "Bata, mayroon pa akong napakahalagang bagay na kailangan kong gawin, kaya hindi ako maaaring manatili rito at samahan ka." Binuksan ni Qinglin ang kanyang berdeng kaakit-akit na mga mata na halos kasing linas at dalisay ng Green Lotus Seed at tinitigan ang mainit ng ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Tanong niya sa mahinang boses, "Babalik ka pa ba?" "Ha ha ha. Natural na babalik ako." Si Qinglin ay nagsisikap. Baluktot ang kanyang katawan, tinitigan ni Xiaoyan ang two-headed flame spirit serpent na lumangoy mula sa manggas ni Qinglin at malumanay na ngumiti. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabi, "Tandaan ang aking mga salita. Mabuhay para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa mga tingin ng ibang tao. Kung hindi mo gusto ang mga ito, piliin na huwag pansinin ang mga ito." "Oo." Pilit na tinanggaw ni Qinglin ang kanyang maliit na ulo. Medyo umaambon ang madilim niyang berdeng mata. "Ha ha ha. Alis na ako. Tulungan mo akong humingi ng tawad sa 2 kong kapatid." Tumayo, tumalikod si Xiaoyan at tinungo ang labas ng compound. Bagamat si Xiaoyan ay may dalang malaking itim na ruler na halos kasing tangkad niya,
ang kanyang likod ay mukhang napakalaya at nakaka-relax. Nakatayo sa maliit na landas, pinagmamasdan ni Qinglin ang malaya at nakaka-relax na likod na unti-unting nawawala sa kadiliman. Marahan niyang hinawakan ang two-headed flame spirit serpent sa kanyang kamay at mahinang sinabi. Dapat kang bumalik. Sa isang mataas na gusali sa loob ng mercenary company, hinailan ni Xiaoli ang kanyang baba habang pinagmamasdan ang likod ng binata na naglalakad palabas ng compound. Tinagilid niya ang kanyang ulo at tumawa. Ang taong ito, pagkaraan ng maraming taon, pinananatili pa rin niya ang kanyang mga gawi. Ha. Sa tabi niya, si Xiaoding ay nakasandal sa haligi habang pinagmamasdan ng kanyang tingin ang binata na karga ang malaking ruler sa kanyang likod. Marahan niyang bamulong. Lalong lumakas talaga ang batang ito. Mukhang kailangan nating magsikap. Kung hindi, baka mahadlangan natin siya sa hinaharap. Sa mataas na gusali, nagkatinginan ang dalawang tao at humagalpak ng tawa. Battle Through the Heavens. Kabanata 203. Ang inner region ng disyerto. Sa maliwanag at maaraw na kalangitan, ang malaking araw ay nakabitin sa itaas, na parang isang malaking bowl ang apoy na walang tigil na naglalabas ng apoy. Ang mainit na sikat ng araw ay nakakalat sa gininto ang dilaw na disyerto, na iniihaw ang maliliit na butil ng buhangin sa pulang mainit na maliliit na piraso ng metal. Dahil sa mataas na temperatura sa disyerto, ang mga sinulid ng mainit na hangin ay tumaas mula sa dilaw na buhangin, nagpainit sa hangin hanggang sa ito ay nasira at naging ilusyon. Sa walang katapusang disyerto, biglang lumitaw ang isang itim na kulay ng tao. Mula sa kanyang suot na ekspresyon sa paglalakbay, malinaw na nanatili siya sa disyerto ng medyo matagal. Medyo mabibigat na hakbang ang ginawa ng figure ng tao habang unti-unti niyang inakyat ang isang mataas na buhangin. Tumingin siya sa malayo sa lahat ng direksyon bago kumuha ng isang mapa ng balat ng kambing mula sa loob ng isang storage ring at maingat na pinag-aralan ang mga tiyak na ruta dito. Mula sa ruta sa mapa, tila unti-unti na tayong lumalapit sa mga panloob na rehiyon ng Tiger Desert. Tinunton ng daliri ni Xiaoyan ang isang ruta habang dahan-dahan itong gumagalaw sa mapa. Pagkatapos ay dinilaan niya ang tuyong bibig at mahinang bamulong sa sarili. Ugh! Itong mapahamak na Tiger Desert. Hindi ba ito masyadong malaki? Ang pagdating dito mula sa Rock Desert City ay tumagal ng kalahating buwan. Kung ang mapa ay hindi tiyak na nakaturo sa mga resupply point sa disyerto, kung gayon ang paglalakbay na ito ay tiyak na magiging mas kawili-wili. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Sinubukan niyang humanap ng kaligayahan sa hirap habang siya ay walang magawa. Mula nang umalis si Xiaoyan sa Rock Desert City, sinusundan niya ang isang ruta sa mapa na ito habang naglalakad siya patungo sa mga panloob na rehiyon ng Tiger Desert. Dahil napaka-unpredictable ng panahon sa disyerto, pinili lang ni Xiaoyan ang mga ligtas na yugto ng panahon para ibukan niya ang kanyang purple cloud wings at mabilis na lumipad. Sa karamihan ng oras, pinili niyang maglakad. Maliban sa magic beasts na nagtago sa loob ng sand layer sa Tiger Desert, ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay ang snake people sa disyerto. Bihira ang mga tao sa disyerto na gustong maging kaaway sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ng mga taong ahas na kontrolin ang mga makamandag na ahas upang palihim na atakehin ang kanilang mga kaaway ay isang bagay na napakahirap ipagtanggol laban. Gayunpaman, ang mga snake people na ito, na maraming problema sa mga ordinaryong tao, ay hindi nagbigay ng anumang problema kay Xiaoyan na may tumpak na mapa at sa tulong ng napakalakas na spiritual perception ni Yao Lao. Sa tuwing paparating ang panganib, magagawa ni Xiaoyan ang inisyatiba upang madaling maiwasan ang mga nagpapatrulyang tropa ng Snaky People Tribe. Siyempre, kung hindi niya maiiwasang makilala ang mga Snake People, hindi nilayon ni Xiaoyan na magpakita ng awa. Gumamit siya ng mabilis na kidlat na taktika para patayin sila bago makapagbigay ng anumang babala ang mga taong ahas. Alam na alam niya kung anong uri ng kakilakilabot na wakas ang mangyayari kung siya ay hahabulin at mapapaligiran ng malaking bilang ng mga snake people sa Tiger Desert. Gayunpaman, kahit na sa tulong ng Purple Cloud Wings at ng mapa, ginamit pa rin ni Xiaoyan ang kalahating buwang oras para makarating dito mula sa mga panlabas na rehiyon ng Tiger Desert. Para sa kadahilanang ito,
hindi nakapagtataka kung bakit nalungkot si Xiaoyan tungkol sa paglipas ng oras na may kaunting walang magawa, mapait na pagtawa. Itinuro ng daliri ni Xiaoyan ang rutang tinatahak niya at natunton ito, sa wakas ay huminto sa isang pulang tuldok na kumakatawan sa panganib. May kabuuang 8 ganoong maliliit na pulang tuldok sa buong mapa na inilagay sa iba't ibang lokasyon sa mapa. Maliban sa ilang maliliit na tribo, mayroong kabuuang 8 malalaking tribo sa lahi ng mga tao sa ahas sa Tiger Desert. Ang 8 pulang tuldok na iyon ay kumakatawan sa mga lokasyon ng mga tribo sa mapa. Sila ang pinakamalakas sa lahi ng Snaky People at may mataas na posisyon sa disyerto. Bukod kay Reyna Medusa, hindi nila kinilala ang sinumang individual bilang kanilang superior. Ang 8 malalaking grupo ay namuno sa iba't ibang lugar ng Tiger Desert. Sa bahaging ito ng mga panloob na rehiyon ng disyerto, ang ruta na iginuhit sa mapa ay naharang ng pulang tuldok na itinuturo ni Xiaoyan. Malas. Nakakunot ang noo sa iskarlata na tuldok, walang magawang bamantong hininga si Xiaoyan. Sa malalaking tribong ito, karaniwang mayroong dowling o kahit dawang snake people. Kaya naman, ang pagnanais na pumasok ng walang nakakapansin ay halatang imposible. Mukhang kailangan kong lumihis. Umiling si Xiaoyan at mapait na ngumiti. Kahit kay Yao Lao, ang kanyang nakatagong card, hindi basta-basta nagagawa ni Xiaoyan na magrampa sa Tiger Desert. Ang Snake People ay may sapat na lakas upang makalaban sa napakalaking Jiama Empire sa loob ng maraming taon nang hindi nawasak. Sa makatuwid, ang paghahanap ng gulo ng mag-isa sa teritoryo ng Snake People ay isang napakakamangmangan na aksyon. Ngunit bago pumasok sa mga panloob na rehiyon ng disyerto, tila dapat kong lagyang muli ang aking pinagmumulan ng tubig. Mahigit 1 araw na ang nakalipas mula nang maubos ang aking stock. Sa pagtingin sa walang laman na storage reyang na walang tubig, napabuntong hininga si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang tingin sa mapa at huminto sa simbolo ng oasis na pinakamalapit sa kanya. Ang lugar na ito ay tila medyo malapit sa tribo ng Snaky People. Matapos makita ang simbolo ng oasis, sinulyapan ni Xiaoyan ang iskarlata na pulang tuldok na tila nasa tapat lamang ng simbolo, at hindi niya sinasadyang sumimangot. Sa kasamaang palad, mayroon lamang itong oasis sa 50 kilometrong radius. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, walang magawa siyang umiling at itinago ang mapa sa storage ring. Bagaman ito ay medyo malapit sa mapa, sa palagay ko ang distansya ay dapat na hindi bababa sa ilang kilometro. Mabilis akong aalis pagkatapos kumuha ng tubig. Hindi ako dapat mapansin ng mga ahas. Pagkatapos niyang patatagin ang sarili sa kanyang puso, binuksan ni Xiaoyan ang kanyang hakbang at mabilis na humakbang patungo sa malayong oasis. Maaaring mamatay ang isang kabayo kapag tumakbo ito patungo sa isang bundok na nakita nito. Ang isang mapa ay maaari ding maging sanhi ng pagtakbo ng mga tao hanggang sa kanilang kamatayan. Kahit na ang ruta ay medyo mahaba lamang sa mapa, si Xiaoyan ay kailangang maglakad ng kabuuang 3 oras. Nang unti-unting dumidilim ang langit ay tahimik na lumitaw ang isang sulok ng sariwang berdeng oasis na iyon. Pinagmamasdan ang maliit na oasis na iyon na nakaupo sa isang kapatagan, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Hinigpitan niya ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod at maingat na inilibot ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Nang wala siyang makitang bakas ng mga taong ahas, ginamit niya ang takip ng madilim na kalangitan upang mabilis at palihim na tumungo sa oasis. Habang unti-unti siyang napapikit sa oasis, ang nakapalibot na mainit na hangin ay nagsimula ring maging malamig at nakakapresko. Muling sinulyapan ni Xiaoyan ang kanyang paligid bago tumalon sa sariwang berdeng kakahuyan. Ang kanyang katawan ay unti-unting nakatago sa mga dahon. Dahan-daang dinamdam ni Xiaoyan ang halimuyak ng maliit na damo sa tabi niya bago siya huminga ng comfortable. Sa loob ng disyerto, anumang maliit na berdeng kulay ay itinuturing na isang kayamanan ng mga tao. Dumampi ang palad ni Xiaoyan sa kanyang baba habang gumagalaw ang kanyang katawan sa kakahuyan. Nilaybot ng kanyang mga mata ang lahat ng direksyon, hinahanap ang lugar kung saan naroon ang pinagmumulan ng tubig. Habang unti-unting inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin, dahan-dahan din siyang pumasok ng mas malalim sa oasis.
Malapit na siyang madismaya dahil sa pagkabigo niyang makahanap ng pinagmumulan ng tubig nang marinig niya ang tilamsik ng tubig sa di kalayuan. Nang marinig ang tunog ng tubig, agad na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Ang pagkabalisa sa kanyang puso ay napawi din ng malinaw na tunog ng tubig. Gayunpaman, bago siya papalabas ng kakahuyan, ang kanyang tingin na nakatingin sa labas mula sa isang puwang sa loob ng kagubatan ay biglang huminto. Agad na yumoko ang kanyang katawan at ang kanyang paghinga ay pinigilan sa pinakamababang volume. Sa isang maliit na daanan na patungo sa kabilang panig ng oasis, nakatayo ang ilang babaeng ahas na may fit na katawan at malamig na mukha. Ang kanilang matatalim na titig ay patuloy na nagwawalis sa paligid ng kakahuyan at mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay. Lumilitaw na handa silang patayin ang sinumang umatake. Marahil ito ay ang kapaligiran sa disyerto ngunit ang mga babaeng snake people na ito ay may napakaitim na balat. Ang kanilang bahagyang magandang hitsura na sinamahan ng kanilang kakaibang hugis rhombus na mga mata ay nagdulot ng kakaibang pagkalulong sa mga tao at ang kanilang mapang-akit na baywang ay parang sa tubig na ahas. Sa mundo ng mga tao, sa tuwing ang isang snake woman na alipin ay magsasagawa ng kakaibang sayaw, karaniwan nang makakita ng ilan sa mga nakapaligid na lalaki na nanunood at may mahinang lakas ng pag-iisip, nagiging tuwid at puno ng kahihiyan ang kanilang mga mukha. Ahas ng kababaihan na parang baywang. Sa unang tingin niya sa iilang babaeng taong ahas na ito, medyo naging pangit ang ekspresyon niya. Ang dahilan nito ay dahil ang kanyang namumukod tanging espiritual na pagdama ay nagbigay daan sa kanya na matanto na sa iilang babaeng snake people na ito, mayroon talagang 4 na dadoshis. Ang natitirang iilan ay napakalakas na daoshis. Gago. Bakit sila nakakumpul dito sa ganitong oras? Pagtingin sa snake women sa kanilang medyo malakas na porma sayon, nakaramdam ng pait ang bibig ni Xiaoyan. Marahan siyang tumawa ng mapait habang inilipat ang tingin sa paligid. Matapos pigilin ang kanyang hininga hanggang sa pinakamahina, unti-unti niyang ginalaw ang kanyang katawan at tahimik at maingat na tinungo ang lugar kung saan nagmula ang tunog ng tubig. Hiniram ang unti-unting dumidilim na kalangitan, maswerteng naiwasan ni Xiaoyan ang mga mata ng grupong ito ng snake women. Sinundan niya ang tunog ng tubig at tuluyang nilapitan ang pinagmumulan ng tubig. Tahimik na ibinuka ng daliri ni Xiaoyan ang takip ng mga dahon ng puno habang inilalabas niya ang kanyang tingin. Isang malinis na lawa ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang malinis na tubig sa lawa ay naging sanhi ng Xiaoyan na nawalan ng pinagkukunan ng tubig sa loob ng isang araw na hindi sinasadyang lumunok ng kaunting laway na bihirang lumabas mula noong isang araw. Splash! Nang si Xiaoyan ay napuno ng kagalakan at nagplanong kumuha ng tubig, isang tunog ng paghahawang ng tubig ang humiwalay sa kanyang tingin. Agad namang nanigas ang katawan niya. Bamuka ang kanyang bibig habang nakatitig sa kawalan ng figure ng tao na lumitaw sa lugar kung saan nahahati ang tubig. Sa loob ng lawa, ang likod ng isang ginang na may mainit na figure ay bumaril mula sa ilalim ng lawa. Habang nakatalikod kay Xiaoyan, pinagpag niya ang kanyang mahabang buhok na nakadikit sa kanyang snow white na balikat. May mga patak ng tubig na idinikit sa kanyang balat na tila marupok na mababasag kapag hinaypan ito ng isa. Ang mga patak ng tubig ay sumunod sa mga tabas ng kanyang mga balikat at dumausdad sa kanyang sobrang mapang-akit na makitid na baywang at sa wakas ay nahulog pabalik sa lawa, na lumikha ng mga alon. Bagamat medyo magkalayo sila, nakita pa rin ni Xiaoyan kung gaano ka-flexible ang masikip na baywang na iyon. Mahirap isipin kung anong uri ng nakagugulat na mga anggulo ang maaaring pilipitin ng nababaluktot na makitid na baywang. Ang makipot na kamay ng ginang ay walang ingat na hinawakan ang kanyang mahabang buhok at unti-unting lumingon. Habang iniikot ng ginang ang kanyang katawan, ang kanyang hubad na perpektong katawan ay agad na tumambad sa paningin ni Xiaoyan. Ang taong, na isang birhen pa, ay naramdaman agad ang pag-agos ng kanyang dugo. Ang perpektong katawan na tila inukit mula sa puting jade ay parang obra maestra ng langit. Ang malambot at nakausli na dibdib ay buong pagmamalaki na nahayag sa medyo basa, malamig na hangin. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang kanyang hitsura ay parehong kaibig-ibig at kaakit-akit. Ang magagandang hugis rhombus na mga mata ay naglalaman ng mga bakas ng pag-iibigan na puno ng kahalumigmigan. Battle through the heavens.
Kabanata 204. Ahas babae Yume. Sa mga babaeng kilala ni Xiaoyan, kung pag-uusapan ang tungkol sa pagiging kaakit-akit at kaakit-akit, tanging si Yafei mula sa Wutan City ang makakapagkumpara sa babaeng ito. Clock. Nakatitig sa kaakit-akit na babaeng ito, bahagyang gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Unti-unting gumalaw ang palad niya patungo sa hita niya at binigyan ito ng madiing kurot. Ang matinding sakit ay nagbigay daan sa kanya upang mabawi ang ilan sa kanyang kamalayan. Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa gilid ng ginang, nakita niya ang isang kulay berdeng buntot ng ahas sa ilalim ng malinaw na tubig ng lawa. Umindayog ito, nagpakawala ng mapang-akit na pakiramdam. Taong ahas. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Nanliit ang mga mata niya at maya-maya lang ay nabalot ng gulat ang mukha niya. Napagtanto niya na kahit sa kanyang spiritual perception, hindi niya matuklasan kung anong antas na ang naabot ng hubad na babaeng ito. Ito ay medyo mahirap. Ang babaeng ito ay nasa antas ng Dowling o Dawang. Sa paglunok ng kanyang laway, si Xiaoyan, na halos nahulaan na ang lakas ng babae, ay pipiliin ng umatras ng biglang ibahin ng hubad na babae sa lawa ang kanyang matingkad na mga mata sa kinatatayuan ni Xiaoyan. Agad niyang sinabi na may pagkabigla sa kanyang puso. Paano niya ako matutuklasan sa pagtulong ni Yao Lao na itago ang aking chi? Ang bukal tubig na parang mga mata ng nakakabighaning snake woman ay matamang nakatingin sa lugar kung saan nagtatago si Xiaoyan. Ilang sandali pa, tinakpan ng kanyang makitid na kamay ang kanyang mapupulang labi habang tumatawa. Human boy, gusto mo bang umalis pagkatapos makita ang katawan ng kapatid na ito? Nang bumagsak ang mga salitang iyon, ang maselang kamay ng snake woman ay biglang hamampos sa ibabaw ng lawa. Isang water arrow ang nabuo. Bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi at isang subo ng kulay berdeng makamandag na likido ang iniluwa sa palaso. Pagkatapos nito, ipinutok niya itong water arrow na may halong makapangyarihang lason patungo sa pinagtataguan ni Xiaoyan. Bagamat ang boses ng ahas babae ay banayad, katulad ng sa isang manliligaw na manliligaw, ang kanyang pag-atake ay napakasama. Kung si Xiaoyan ay nataman ng lasong palaso, tiyak na masasaktan siya ng husto, kung hindi siya papatayin. Sa kabutihang palad, nakatutok sa kanya si Xiaoyan nang matuklasan niya ang nakakatakot na lakas ng snake woman. Nang makitang marahas itong hamampos sa isang iglap, agad itong naapakan sa lupa at bumaril ang katawan nito ng paalang. Chi. Ang pana ng tubig ay hindi nakuha at napunta sa loob ng kagubatan. Sa isang kisap mata, ang mga punong nasa paligid kung saan dumaong ang palaso ay mabilis na nalanta at naging tuyong kahoy. Sinulyapan ang malaking bilang ng mga nalalanta na puno sa lugar na kanyang kinatatayuan noon, hindi napigilan ni Xiaoyan ang paghinga ng malamig na hininga. Hindi ba't medyo makapangyarihan ang lason ng babaeng ito? Hihihi. Hindi ko akalain na isa ka talagang gwapong bata. Nang makita si Xiaoyan na lumabas sa kakahuyan, lumiwanag ang mga mata ng snake woman sa lawa. Hindi niya inisip na ang itaas na bahagi ng kanyang hubad na katawan ay tumambad sa paningin ni Xiaoyan habang tumatawa. Hihihi. Ate, dahan-dahan ka nang maligo. Dumadaan lang ako. Binigyan ng tuyong tawa ang snake woman, hinarap ni Xiaoyan ang lawa at mabilis na humakbang paatras. Nang mapansin na mabilis na umaatras si Xiaoyan, itinaas ng snake woman ang kanyang mga labi. Dahan-daang itinaas ang makitid at mahabang daliri niya at biglang gumalaw na parang sumasayaw. Habang sumasayaw ang maselang daliri, isang malamig na puwersa ang biglang bumaril patungo sa likod ni Xiaoyan mula sa makapal na kakahuyan. Naramdaman ang malamig na puwersa mula sa kanyang likod, bahagyang nagulat si Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan at mabilis na tinakpan ng kulay lila na apoy na daochi na balabal ang kanyang katawan. Pinisil niya ang kanyang katawan at isang sinulid ng kulay lila na apoy ang bumaril sa kanyang likuran at kumatok laban sa malamig na puwersa. Isang mahinang tunog ang sumunod at ang purple flame ay unti-unting nawala. Ang malamig na puwersa ay nagbago sa isang makulay na maliit na ahas. Gayunpaman ang maliit na ahas na ito ay naging isang inihaw na ahas. Sa pagpunas ng kanyang mga mata sa maraming kulay na maliit na ahas, ang mga mata ni Xiaoyan ay kumaibot ng hindi sinasadya.
Ang bagay na ito ay maaaring mukhang maliit ngunit ang lason nito ay napakalakas. Kahit na ang isang Daoshi ay tamaan nito, ang kanyang buhay ay nanganganib kung wala siyang oras upang palayasin ang lason. Ikaw maliit na brat ay may ilang mga kasanayan. Gayunpaman, mayroong libu-libong makamandag na ahas na nagtatago sa kagubatan na ito. Plano mo bang patayin silang lahat ng isa-isa? Walang pakialam na sinulyapan ng babaeng ahas ang maliit na ahas na napatay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang kakaibang sound wave ang lumabas mula rito. Kasunod ng sound wave na ibinuga, ang kagubatan ay biglang naglabas ng maraming kaluskos. Sa isang iglap lang, ang mga puno na nakapalibot kay Xiaoyan ay natakpan ng iba't ibang uri ng makamandag na ahas. Ang malamig at hugis at sulok na mga mata ng mga makamandag na ahas na ito ay nakatitig ng husto kay Xiaoyan sa ibaba nila. Kapag binigyan sila ng Snake Woman ng utos, maglalabas sila ng nakamamatay na lason mula sa lahat ng direksyon. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mga makamandag na ahas na ganap na nakapaligid sa kanya at naramdaman ang balat sa kanyang ulo na hindi sinasadyang namamanhid. Sa parehong oras, may napagtanto din siya. Hindi nakapagtataka na ang babae noon ay may maramdamang bakas sa kanya. Talagang nakalimutan niya na may kakayahan silang kontrolin ang mga makamandag na ahas. Nakatumbas ng paglalagay ng hindi mabilang na mga mata sa loob ng masukal na kagubatan na ito. Ito ay malamang na sila ay nakalock sa kanya sa sandaling siya ay pumasok sa oasis. Lady Yume, papatayin ba natin siya? Ang mga figure ng tao ay kumikislap sa loob ng kagubatan at ang ilang snake women na nagbabantay sa kalsada kanina ay biglang lumitaw sa nakapalibot na tatlong sanga. Tinitigan nila ng masama si Xiaoyan at mahinang nagtanong. Hihihi. Huwag kang magmadali. Wala pa akong nakikitang tao na ng ahas na pumasok sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang snake woman na iyon na tinawag na Yume ay nakangiting nakakaakit. Itinaas niya ang kanyang buntot ng ahas at lumangoy patungo sa dalampasigan sa matikas at hindi nagmamadaling paraan. Pagkatapos nito, ang kanyang hubad na magandang katawan ay nakatayo sa tabi ng lawa. Dalawang figure ang lumitaw sa isang iglap sa likod ni Yume at tinakpan ang kanyang katawan ng isang kulay itim na damit, itinatago ang kahuberen na maaaring kumukulo ng dugo ng sinumang lalaki. Hinayaan ang kanyang mga nasasakupan na tulungan siyang magsuot ng robe, hinawi ni Yume ang kanyang basang itim na buhok mula sa kanyang noo at tumawa patungo kay Xiaoyan. Munting brat, pwede mo bang sabihin kay ate kung bakit ka nagpakita dito? Dapat mong malaman na ang mga tao ay bihirang pumupunta sa mga panloob na rehiyon ng Tiger Desert, lalong hindi lumilitaw sa isang oasis malapit sa tribo. Huwag mong sabihin sa akin na isa kang especially iya para sa Jiama Empire. Nagpaplano ba kayong lahat na magsimula ng isa pang digmaan? Mula sa kanyang huling mga salita, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na may yelo sa nakakaakit ng ngiti ni Yume. Ubo. Dumaan lang ako dito para kumuha ng tubig na maiinom. Kung tungkol sa isang especially iya, mukha ba akong isa? Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang ulo at inosenteng sinabi. Habang sinasabi niya ang mga katagang iyon, lumibot ang kanyang tingin sa paligid ng walang nakakapansin, nagbabalak na humanap ng lugar para makatakas sa kanyang pinagdaraanan. Hahaha. Hindi ka talaga kamukha. Ang kaakit-akit na mga mata ni Yume ay gumagala sa katawan ni Xiaoyan bago siya biglang ngumiti at sinabi. Napakaganda ng kanyang ngiti. Hihihi. Dahil hindi naman ako kamukha ate, pwede mo na ituloy ang pagligo. Magpapalam na ko sa iyo. Habang binibigkas ang mga salita ng may ngiti, ang mga paa ni Xiaoyan ay tumama sa ibabaw ng isang enerhiyang pagsabog at ang kanyang figure ay bumaril mula sa lawa patungo sa kagubatan sa kanyang tabi. Bumalik ka. Kagalo pa lang ng katawan ni Xiaoyan nang lumitaw ang isang snake woman sa isang sanga ng puno sa gilid niya sa harap ng rutang tinatahak niya sa paraang parang kidlat. Ang makitid na sibat ng ahas sa kanyang kamay ay pumutok ng paputok patungo sa ulo ni Xiaoyan. Daoshi. Naramdaman ang mayamang paggalaw ng Daoshi sa katawan ng kausap, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay kusang kumaibot. Iginuhit ng kanyang palad ang Heavy Zuan Ruler at marahas na hinampas pasulong. Ang Heavy Zuan Ruler ay lumisan. Idiniin ng puwersa ng presyon ang maliliit na halaman sa malapit sa lupa. Ding!
Kasunod ng malinaw na tunog na tumunog sa kagubatan, agad na napaatras ang katawan ni Xiaoyan. Umabot ng 10 hakbang ang kanyang mga paa bago siya unti-unting tumalikod at inalis ang nakakatakot na puwersa. Kung ikukumpara kay Xiaoyan na pinilit na bumalik, ang Snake Woman na Dadoshi ay mukhang mas kalmado. Ang kanyang magandang katawan ay nanginginig at kakaibang nalutas ang lakas mula sa mabigat na pinuno. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Xiaoyan. Ha! Tulad ng inaasahan ng isang Dadoshi. Ang puwang na ito. Nanginginig ang kanyang medyo manhid na kamay, dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at mapait na sinabing nakangiti. Ha ha ha! Munting brat, dahil nandito ka na, bakit mo gustong umalis? Sumunod ka sa nakakatandang kapatid na babae sa tribo para maglaro. Sinisigurado ko sa iyo na magugustuhan mo ito kaya makakalimutan mong tao ka. Nang makita kung paano na kaya ni Xiaoyan na pilitin na tumanggap ng isa sa pinakamagagandang suntok ng kanyang nasasakupan, isang kislap ng sorpresa ang lumitaw sa mga mata ni Yume at agad niyang sinabing nakangiti. Kalimutan mo na ito. Kung ikukumpara sa pagiging snake person, mas gusto kong maging tao. Kung tutuusin, sa buntot na iyon, hindi magiging madali ang paglalakad. Unti-unting nagpakawala ng hininga si Xiaoyan. Ang mabigat na ruler ay umikot sa kanyang kamay at inilagay sa kanyang storage ring. Pagkiling ng kanyang ulo, tiningnan niya ang kaakit-akit na babae na natatakpan ng malaking itim na marangyang damit at ngumiti. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan na may mapanuksong tono, nanlamig ang magandang mukha ni Yume. Unti-unting nabura ang kanyang ngiti at mahinang sinabi. Dahil ganito ito, iiwan ka namin dito sa oasis na ito bilang pataba. Patayin siya. Marahang iwinagayway ni Yume ang kanyang kamay. Ang kanyang walang pakialam na mga salita ay napuno ng isang makapal na layunin ng pagpatay. Nang marinig ang utos ni Yume, ang mga nakapaligid na snake women ay agad na tumigil sa pagsupil sa kanilang layuning pumatay sa tao. Agad na nag-flash forward ang kanilang mga katawan. Ang mga poison spear sa kanilang mga kamay ay nagtataglay ng malalim na ningning sa ilalim ng liwanag ng buwan habang marahas silang bumaril patungo kay Xiaoyan sa ibaba. Nang maramdaman ang layunin ng pagpatay mula sa lahat ng direksyon, bahagyang bumantong hininga si Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kanyang likod at biglang bumaril ang napakalaking purple cloud wings. Marahas niyang inihakbang ang kanyang mga paa sa lupa at bumaril ang kanyang katawan patungo sa mga ulap na may sumasabog na tunog. Pagkarating ng kanyang katawan sa himpapawid, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak at kumaway patungo sa natulala na mga mukha ng snake women sa ibaba. Tumawa siya. Palam. Lahat, Manji araying ipagpatuloy ang pagligo. Dumaan lang ako. Dao Chi Wings. Nang makita ang pares ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan, hindi sinasadyang bumalatay ang pagkabigla sa mukha ni Yume. Ilang sandali pa, gayunpaman, pinagdikit niya ang kanyang mga kilay at umiling. Hindi. Hindi ito isang Dao Chi Wings. Munting brat. Mas mukhang kawili-wili ka. Bakit ka pa kakawalan ni ate? Habang tinatakpan ni Yume ang kanyang mapupulang labi at tumatawa, may nagyayelong pagpatay na layunin sa kanyang mukha na puno ng ngiti. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Xiaoyan na mabilis na lumilipad palabas ng oasis. Pagkatapos ay kumaway siya sa kanyang mga nasasakupan sa paligid niya at mahinang sinabi. Dapat bumalik muna kayong lahat sa tribo. Gusto kong makita kung makakatakas ang batang ito mula sa aking mga kamay. Oo, ginang. Nang marinig ang utos, agad na huminto ang ilang snake woman na hahabulin sana. Magalang silang yumoko kay Yume at hindi nag-atubili habang mabilis silang tumalon sa kagubatan at mabilis na nawala. Nang umatras ang lahat ng Snaky people, dahan-daang itinaas ni Yume ang kanyang magandang mukha at tinitigan ang maliit na itim na lugar sa kalangitan. Ngumiti siya ng nakakaakit. Nanginginig ang kanyang katawan at unti-unting nabuo ang isang pares ng malalaking pakpak sa likod ni Yume. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsama-sama sila sa isang maputlang berdeng kulay na mga pakpak ng enerhiya. Ang pares ng mga pakpak ay pumutok at ang katawan ni Yume ay mabilis na iniangat sa hangin. Pagkatapos nito, sumugod siya sa direksyon kung saan tumakas si Xiaoyan. Ha ha ha! Munting brat!
Kung malalaman ng ibang tao na ang isang maliit na doshi ay nakatakas mula kay Yume, hindi ba ako matutuya hanggang mamatay? Kasunod ng unti-unting pagkawala ng kaibig-ibig na pagtawa ni Yume, ang madilim at malamig na oasis ay muling bumalik sa dati nitong kalmado. Battle Through the Heavens. Kabanata 205. Isang nakakatakot na line-up. Ang malaking pilak na buwan ay nakabitin sa kalangitan. Ang mahinang liwanag ng buwan ay sumikat sa buong disyerto na parang tinatakpan ito ng isang layer ng pilak na sinulid. Shoo! Sa tahimik na disyerto, biglang lumitaw ang tunog ng hangin sa di kalayuan. Ilang sandali pa, isang itim na figure ang biglang lumitaw mula sa hilagang abot tanaw at mabangis na laslas ang dumaan. Ang matinding presyon ng hangin na nabuo mula sa mataas na bilis ay lumikha ng isang malaking lagusan ng buhangin na mahigit 100 metro ang haba sa sahig ng disyerto. Sa dilaw na langit na puno ng buhangin, ang itim na figure ay unti-unting naglaho sa ibabaw ng skyline. Bago pa tuluyang bumaba ang nakakalat na dilaw na buhangin, gayunpaman, isa pang itim na figure ang muling dumaan na parang bagyo. Sa isang mas mabangis na bilis ng paglipad, direktang naging sanhi ng tunnel na nabuo ng itim na figure mula noon sa halos doble ang laki nito. Kalokohan. Hindi ba masyadong persigido ang babaeng ito? Kailangan ba niyang mag-effort sa isang maliit na doshi na katulad ko? Si Xiaoyan ay nagmamadaling nagpapakpak ng kanyang mga pakpak nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng hangin sa di kalayuan sa likuran niya. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang mabilis na humahabol kay Yume. Bagamat may distansya pa sila, nakikita pa rin niya ang pangungutya sa kanyang kaakit-akit na magandang mukha, na parang pas ang naglalaro ng daga. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang magsalita ng mapait. Guro. Nagmamadaling sigaw ni Xiaoyan sa kanyang puso habang ibinababa niya ang kanyang ulo para silipin ang itim na singsing sa kanyang daliri. Walang kahit kititing na tugon sa kabila ng sigaw ni Xiaoyan. Alam kung ano ang ibig sabihin nito, agad na napuno ng itim na linya ang ulo ni Xiaoyan. Boss, iyon ay isang taong ka-level ng dawang. Ang pagsasanay ay hindi dapat gawin sa ganitong paraan. Mapait na ngumiti si Xiaoyan habang bumubulong. Walang magawa siyang umiling at mabilis na naglagay ng energy recovery pill sa kanyang bibig. Kumapakpak ang kanyang mga pakpak at muling tumaas ang kanyang bilis. Napanatili ni Yume ang isang distansya na hindi masyadong malayo at hindi masyadong malapit sa likod ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang kanyang haggard na tumatakas na katawan at ngumiti ng hindi sinasadya. Sa malambing na boses, nakangiting sabi niya, "Brat, sundan mo na lang si ate pabalik sa tribo para maglaro. Gusto ninyong gamitin kaming mga snack iwiman bilang alipin, di ba? Tapos kukunin din kita bilang alipin ko, okay?" Ang tumatawa na boses ay dinala ng isang hibla ng Daochi at tumpak na ipinarating sa tenga ni Xiaoyan sa kanyang harapan. "Ate, kung gusto mong maging bite ng isang tao, pumunta at hanapin ang mga mas malakas na katawan. Ako ay may manipis na mga braso at binti at malamang na hindi ka mabubusog." Bagamat banayad at maislan ang boses ni Yume, nagawa pa rin ni Xiaoyan na marinig ang nagyayelong layuning pagpatay dito. Agad naman siyang napalingon at sumigaw ng walang pakundangan. "Ikaw na batang labaha." Nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan, naging malamig ang magandang mukha ni Yume. Itinikom niya ang kanyang mga pilak na ngipin at iniabot ang kanyang maselang kamay. 5 matahimik na berdeng enerhiya ang bumaril. Nag-intertwine sila sa isa't isa at sa wakas ay pinagsama-sama sa 5 malalaking green energy snake. Ang berdeng enerhiyang ahas ay nagsimulang pasulong na parang kidlat. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa likod ni Xiaoyan, pinalawak ang kanilang pangil na napuno ng malalaking bibig at kumagat sa likod ni Xiaoyan. Kalokohan. Ang puso ni Xiaoyan ay nabigla nang itinagilid niya ang kanyang ulo upang makita ang 5 malalaking berdeng ahas na lumitaw sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling umikot ng kakaiba at makitid na umiwas na makagat ng 5 berdeng enerhiyang ahas. "Bumaba ka." Sa malamig na magandang mukha, ikanaway ni Yume ang kanyang maselang kamay. 5 malalaking green energy snake ang marahas na dumurog sa purple cloud wings sa likod ni Xiaoyan. Nakatanggap ng bigla ang pag-atake, namutla ang mukha ni Xiaoyan.
Napaungol siya at ang purple cloud wings sa kanyang likod ay naging mga tato na nakatatak sa kanyang likod. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay mabilis na bumaba. Gueyu. Ang malakas na tunog ng hangin ay dumaan sa tenga ni Xiaoyan. Ang kanyang braso ay pumulupot at ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang buhangin na may mahinang tunog. Lumulutang sa himpapawid, ang maselang daliri ni Yume ay tamad na sinukli ang kanyang itim na buhok na nakakumpol sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa buhangin at dahan-daang bumaba sa pamamagitan ng pagtapak sa hangin. Tumawa siya. Brat, kung gaano kabanggas ang iyong panunumbat, mas malaki ang intensyon kung gawin kang alipin. Pei. Ang ulo ni Xiaoyan ay lumabas mula sa loob ng sand dune at nagsimulang idora ang dilaw na buhangin sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo upang pagmasdan si Yume na dumating ng mahigit 10 metro sa kanyang harapan. Ang kanyang tingin ay tumawid sa ahas ng tubig na parang baywang na puno ng pang-aakit bago ipikit ang kanyang mga mata. Sandaling tahimik ang kanyang katawan bago biglang lumabas ang isang muffled na pagsabog mula sa sand dune. Kasunod ng tunog, ang katawan ni Xiaoyan ay parang isang cannonball na paputok na umaakay patungo kay Yume na di kalayuan. Habang nasa himpapawid ang kanyang katawan, binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang malaking heavy Zuan ruler. Sinabayan ng mabangis na puwersa, marahas niyang hinampas ang ulo ni Yume. Hihihi. Ikaw, maliit na bata, ay napakabisyo ngunit ito ay walang silbi laban sa kuya. Biglang ngumiti, unti-unting itinaas ni Yume ang kanyang snow white palm. Bahagyang kumaway siya at isang tahimik na berdeng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad patungo sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, nag-transform sila sa hindi mabilang na maliliit na ahas ng enerhiya na madaling inalis ang puwersa ng heavy Zuan ruler ni Xiaoyan. Tinitigan ng heavy Zuan ruler na sakop ng mga energy snake, sumimangot si Xiaoyan. Hindi siya nagdalawang isip na pakawalan ang hilt ng pinuno. Pumihit siya at inikat ang katawan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng katawan ni Yume. Sa pagtapak sa lupa gamit ang kanyang mga paa, biglang lumapit si Xiaoyan sa katawan ni Yume. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at tumalon ang enerhiya dito. Octane Blast. Ang kamao, na naglalaman ng nakakatakot na puwersa, ay marahas na hinampas ng galit patungo sa matayog na dibdib ni Yume. Malinaw na walang balak na pigilan si Xiaoyan. Medyo magandang lakas. Bahagyang itinaas ni Yume ang kanyang kilay sa marahas na pag-atake ni Xiaoyan. Sinuri niya ito sa salita at hinintay ang sandali na malapit ng madikit ang kamao sa kanyang katawan bago biglang umindayog ang kanyang magandang katawan sa kakaibang paraan. Ang kamao na naglalaman ng nakakatakot na puwersa ay kusang umakyat sa itaas ng matayog na dibdib ni Yume at dumaan. Ang malapit na pag-atake na ito ni Xiaoyan ay talagang madaling naiwasan niya. Hihihi. Mantinbang brat, gaano man kaganda ang iyong mga galaw, wala itong silbi kapag nahaharap sa ating agwat sa lakas. Ang magandang katawan ni Yume ay sumandal at ang kanyang kaakit-akit na magandang mukha ay kalahating pulgada lang ang layo kay Xiaoyan. Nang makitang walang ekspresyon ang binata, ngumiti si Yume. Ang kanyang katawan ay muling sumandal at ang kanyang mapang-akit na mapupulang labi ay dahan-dahang nagdiin ng isang sexing marka ng lipstick sa noo ni Xiaoyan. Plop! Hindi nakuha ang pag-atake ni Xiaoyan. Ang pakiramdam ng paghampas ng hangin ay naging sanhi ng pamumutla ng ekspresyon ni Xiaoyan. Isang mahinang daing ang tumunog at nahulog siya sa buhangin sa likod ni Yume. Ito ang agwat sa pagitan ng mga antas. Ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring gawin sa anumang bagay. Sa sandaling nadikit ang kanyang katawan sa mabuhangin na ibabaw, pinagpala ni Xiaoyan ang lupa. Ang kanyang masiglang katawan ay pumailan lang sa hangin at bumaligtad, sa wakas ay lumapag ilang metro mula kay Yume. Inangat niya ang kanyang ulo para pagmasdan ang nakangiting si Yume at hindi maiwasang mapangiti ng mapait sa kanyang puso. Pagkalapag sa lupa, pinahid ni Xiaoyan ang marka ng lipstick sa kanyang noo. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na medyo nahihilo ang kanyang ulo at nagmamadaling kumuha ng antidote na personal na pinino ni Yao Lao. Mabilis niya itong nilunok at lalong gumanda ang kilig na nararamdaman. Kalokohan, may lason pa ang babaeng ito sa bibig.
Ginamit ni Xiaoyan ang kanyang manggas upang dali-daling panasan ang marka ng kolorete habang galit niyang sinabi sa kanyang puso. Ha! May napakagandang antidote ang batang lalaki. Nang makitang natiis ni Xiaoyan ang kanyang lason, nagulat na sabi ni Yume. Wala na masyadong oras. Tatapusin ko na ito kaagad. Anak, kung ayaw mong maging alipin ni kuya, maaari ka na lang maging kalansay sa dilaw na buhangin. Iniangat ang kanyang ulo at ibinunyag ang kanyang lalong kumikinang na pilak na mga mata, nagsimula ring mawalan ng pasensya si Yume. May iciness sa nakangiti niyang mukha. Guro, hindi ko talaga siya matatalo. Kung hindi ka kikilos, dito ako mamamatay. Nang makitang unti-unting lumalakas ang chi ni Yume, walang magawa si Xiaoyan. Direkta siyang naupo sa buhangin at mapait na tumawa sa kanyang puso. Brat, huwag kang mag-alala. May darating na mga tao para sagipin ka. Sa panahong ito, huwag mo akong tawagan. May isang taong may malakas na spiritual perception sa grupo ng mga tao na iyon. Kung makikipag-ugnayan ka sa akin, baka maramdaman niya ang pag-iral ko. Mabilis na nagbabala ang boses ni Yao Lao. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salita, muli siyang bumaba sa katahimikan. Ha! Ang hindi inaasahang sagot ay naging sanhi ng pagkatulala ng mukha ni Xiaoyan. Mabilis niyang inisip ang mga salita ni Yao Lao sa kanyang puso at ilang sandali pa ay mabilis na binawi ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang walang pakialam na tingin ay dumaan sa disyerto. Maliban sa buhangin. Walang laman ang lugar, walang sino mang posibleng magligtas kay Xiaoyan. Anong binabalak mo? Hinarap ni Xiaoyan si Yume na dahan-daang lumakad ng nakangiti. Palibhasa'y hindi makatiis, mapait na ngumiti lang siya habang bumubulong. Sige, munting brat, sumama ka kay ate. Lumutang si Yume sa harapan ni Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang maselang kamay. Ang tahimik na berdeng enerhiya sa loob nito ay unti-unting kumikislap. Gayunpaman, tulad ng plano niyang hulihin si Xiaoyan, ang kanyang magandang mukha ay nagbago ng husto. Bigla niyang inangat ang ulo at malamig na pinagmasdan ang silangang kalangitan ng disyerto. Saglit na nagpatuloy ang katahimikan bago biglang lumitaw ang dalawang figure sa silangang kalangitan. Sa likod ng dalawang figure, isang malaking itim na tuldok ang lumitaw na hindi malinaw. Hahaha. Sinabi ko sa iyo na mayroong chi ng mga snake people dito. Hindi ako nagkamali. At saka, ang taong ahas na iyon ay mukhang isang taong may ilang background. Mabilis na lumaki ang figure ng tao. Isang malakas na tawa ang dinala ang Dao Chi at umalangaw-ngaw sa buong disyerto. Bang! Mabilis na huminto ang dalawang figure sa langit. Ang matalim na tunog ng malakas na hangin ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa himpapawid. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang nakatulala na ulo, pinanood ni Xiaoyan ang dalawang figure ng tao na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Biglang nanliit ang mata niya. Ilang sandali pa ay nanuyo ang lalamunan niya habang nilulunok niya ang laway niya. Dalawang dawang. Nang lumitaw ang dalawang taong ito, naging seryoso rin si Yume. Lumingon ang kanyang tingin kay Xiaoyan at malamig na pinagmamasdan ang dalawang tao sa himpapawid. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang dalawang tao, isang malakas at malinaw na dagandong din ang narinig. Ang tuldok sa di kalayuan ay unti-unting lumaki. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking magic beast na ganap na madilim na berde ang unti-unting lumitaw sa kalangitan sa itaas ng disyerto. Hahaha! Meron talagang tao. Huminto sa himpapawid ang napakalaking magic beast at malinaw na tawa ang narinig mula sa itaas nito. Agad, 7 figure ang tumalon mula sa likuran ng magic beast at marahang dumaong sa buhangin na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa 7 figure na bumaba at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na sa 7 tao, mayroong 5 na nasa antas ng Daoling. Ang nasa katanghaliang pinuno ay talagang isang dawang. Ang pinakanabigla kay Xiaoyan ay ang taong nakasuot ng itim sa tabi ng nasa katanghaliang gulang. Halos mahulaan ni Xiaoyan ang lakas ng iba ngunit ang taong nakasuot ng itim na damit ay nagbigay sa kanya ng mahiwagang pakiramdam na parang nakakita ng bulaklak sa ulap. Si Yunji noon ay nagbigay din sa kanya ng ganitong pakiramdam. Dao Huang.
Ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang ang kanyang puso ay nasa matinding kaguluhan. 5 dawling, 3 dawang at isang napakalakas na tao na tila isang dawhang. Ano ang layunin ng ganitong uri ng nakakatakot na line-up?